Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Isa pong masayang umaga ang aking bati sa inyo kasi masaya na naman po tayo dahil na pagmasdan na naman po natin ang mga magaganda na mga bagay na nilikha ng ating Panginoon. Ito yung mga nilikha ng ating Diyos na kung saan mo lang sila ilalagay, doon na lang sila. Hindi sila nakakapaglakad, hindi sila nakakapagsalita. Siguro nga nakakarinig sila kasi sabi ng Panginoon, kapag wala nang sumasamba sa Kanya na tao, uutusan niya na lahat, pati mga bato na sumamba sa Kanya. So ibig sabihin, yung salitang utos ay naririnig. Kaya itong mga halaman, marahil ito ay nakakarinig din. Kaya may mga tao na nagsasabi na kausapin nyo ang inyong mga halaman para lumago. Yan, may mga time din po na sinasabi ko sa aking mga halaman, uy, mga halaman, magpakatatag kayo kasi kung hindi kayo magpapakatatag at kayo manghina, manlulupaypay yung mga dahon, malalagas ang inyong dahon at mamamatay ang inyong mga sanga. Ganyan din po ako minsan, pinakausap ko rin po ang mga halaman. At ngayong umaga, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Diyos dahil muli na naman pong sumapit ang umaga na punong-puno ng pag-asa. Bakit punong-puno ng pag-asa ang umagang ito? Siyempre po, tayo po ay papasok na naman sa labanan ng buhay. At kung wala pong pag-asa na binibigay sa atin ang ating Panginoon, tiyak po matatalo po tayo. Hindi po tayo magwawagi sa mga pagdadaanan natin ngayong araw. Ako man po ay talagang sinasabi ko na kung wala ang Panginoon sa aking buhay, hindi ko mapagtatagumpayan ang bawat hamon sa bawat araw sa aking buhay. Kaya mga kaibigan, wala po tayong ibang gagawin sa umagang ito kundi i-tune in ang ating puso't isipan sa Panginoon. Huwag sa mga suliranin, huwag sa mga problema, huwag sa mga sitwasyon ng buhay na sa tingin natin ay makakapagdulot sa atin ng panghihina. Ano po? Yan, tingnan niyo po yung aking halaman. Kahit andito po sila sa labas, walang nagbabantay. Pero nananatili po silang malago. Tapos, ayan, namumulaklak pa. So, wala pong ibang nagbabantay sa mga halamang ito at wala pong ibang nagpapalago kundi ang ating Panginoon. Bakit kaya pati halaman? Dahil ang halaman po ay nilikha ng Diyos at siya lamang ang magbibigay ng ugat. Yan, pag wala ng ugat ang mga halaman, wala na pong silbi yan, mamamatay na po yan. At ayun naman ang ating malunggay. Maaga po ay nanguha po ako ng malunggay para po ilaga. Ayan, nakatanim po ito dito sa plant box ng aking anak. Ayan po, malago yung aking mulberry. Kahapon po ay nag-harvest ako. Inubos ko po yung bunga na hinog na. Halos nangingitim na sa hinog yung kulay ng mulberry. At ang tamis-tamis po yan. Ayan po ang ating mulberry. Marami po yan. Tapos yung puno ng malunggay. Ayan, 2 puno po yan. Ito po yung pinakamalaki sa lahat na puno. Ayan, at patuloy po siyang nagdadahon. Ayan. At dito po ako kumukuha ng aking mga nilalaga araw-araw. Kahapon po ay naglaga ako ng guyabano para naman po paminsan-minsan ay makapaglaga din ang dahon ng guyabano at maganda rin po yan
sa kalusugan natin. Ito pa ang mga malunggay. Tanim naman po ito ng aking kapitbahay. Ayan. Pero libre po na makuha na ang mga dahon kung sino po ang may gusto. Ayan. Mahangin po ang umaga ngayon. At ayan po. Puntahan po natin uli itong mga kamyas. Ayan. Maraming mga kamyas. Uy. Nagbunga na ng mga kamyas. Nalagas na nga ang mga kamyas. Oh. Tingnan niyo mga kaibigan. Lagas na yung mga kamyas. Pero meron pang natitira. Ayan. Ayan po ang natitira na bunga ng mga kamyas. Kukuha tayo ng ilang piraso. Ayan. Ayan po. Siguro mga 5 pieces lang. Yung maganda ang itsura. At ating pag-iisipan kung anong gagawin natin sa bunga ng kamyas. Nakakatuwa lang talagang mag-harvest. Ayan po, oh. Ito. Yan, okay na po ito. Isa pa. Kasi green na green. Oh. Yan. Ayan, mga kaibigan. Ang bunga ng kamyas. Ayan, oh. Ang dami. Late na nga ako. Siguro sa isang taon, siguro 5 beses o hindi lang. Baka mga 5 times po ito namumunga. Tapos mga kaibigan, ito yung mga papaya na hindi naman itinanim. Kusang tumubo at namumunga na. O ayan po. Ayan po ang bunga ng papaya at kahit sino ay pwede pong kumuha kasi wala pa pong nakatira dito. Abandonado pa po ang lugar. Kaya free po yan para sa lahat. Yan, pinatubo ni Lloyd para mapagkinabangan ng bawat nangangailangan ng kamyas at papaya. Ganyan po kabuti ang ating Diyos na mga kaibigan. Grabe. Isinusupply niya ang pangailangan ng tao. Yung mga unexpected blessing. Yung matatagpuan mo lang sa mga gilid-gilid, sa tabi-tabi ng kalsada. Ayan. Kaya po nitong kamyas. Ayan mga kaibigan. Kumusta po sa inyong lahat? Nandito po ako sa isang bahay. Malapit lang po ito sa bahay ko. O sa bahay namin pala. Hindi lang sa akin ang bahay. Sa bahay namin. At ang ganda-ganda po ng mga kamyas. Ayan po. Oh. At tayo po ay nagagalak din kapag nakakakita po tayo ng ganito kasi sa probinsya na lang po ito nakikita yung mga ganitong tanim, di po ba? Bibihira na po ito sa city. Pero dito po sa amin sa Calamba City, andito lang sa kapitbahay ang kamyas. Nakakatuwa ano po. Yan mga kaibigan. Uy, kakatakot naman yun. Biglang nahulog yung yung kamyas. Yan mga kaibigan. Ang ganda po ng kulay ng dahon ng kamyas. Oh mga kaibigan. Parang parang tawag dito. Parang ubas. Ano po. Ay hindi ubas Ano ba? Siniguilas yan. Parang kalahi ng siniguilas pala itong kamyas. Ganda ng kulay niya, green na green. Hindi na kailangang gamitan ng mga pang-green dito sa social media. Ayan po. Ganda. Tuwang-tuwa po ako pag may nakikita po akong mga ganitong bagay-bagay.
Tapos, ito pong dingding na yan. Dingding po yan ng aking hipag. Kapitan po natin itong papaya. Yan, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, di po ba? Tapos, ayan, namumunga pa. Tapos, tingnan niyo mga kaibigan, no? Hanggang bubong na yan. Kasi nga, abandonado nga ang bahay na to. Walang nakatira. Lahat ng mga nagpapagawa ng mga bahay, no? Dito lang tinatapon yung kanilang mga anik-anik. Yan. Tapos mga kaibigan, tignan niyo po ito. Ayan, oh. May bunga. Tignan natin, ha. Hilahin natin konti para maano po natin yung bunga na kulay red. Namumunga pala ito. Ay, oo mga kaibigan, oh. Ito pa, oh. Ibig sabihin, hinog na yon. Ito yung hilaw. Oh, di ba? Ngayon ako nakakita ng mga ganyang bunga nitong baging na to. Wala natin ito. Sorry po, magalaw ang ating camera. Ayan po yung kanyang bunga na hinog na. Yan po. O, di po ba? Yan yung hinog. Tapos, andoon yung hilaw. Hindi ko po alam kung ano pong klaseng baging ito. Ito lang naman po yung baging na pangkaraniwan. Kaya lang, meron po siyang bunga, oh. At hindi ko po alam kung ito ba ay nakakain. Yan, may tatlo po siya dyan na bunga. Ay, ayun pa palang isa, oh. Yan, oh. Ayan. Ayan po ang kanyang bunga, oh. Parang mga pakuan na maliliit. Di po ba? Hindi ko po alam kung ano po itong pangalan ng halaman na to. Basta nakakatuwa lang siya kasi meron po siyang bunga. Tapos, ayun na po yung hinog na bunga. O, ayun. Kulay pula na. Yan mga kaibigan. Ayan. Binitawan ko tuloy yung aking tawag dito, kinuhang kamyas. Kaya kukuha po tayo ulit. Andun na po nilapag ko po yung sa labas, so ay sa baba. Kaya kukuha na lang po tayo uli. Pipili po tayo ng maganda-ganda. Ayan. Tapos ito 3 4 5. Yan, tama na po yan. Yan po, pakita ko sa inyo uli ang bunga ng kamyas dito sa tabi-tabi. Oops. Yes, thank you Lord sa libreng kamyas. Ayan, dito na lang mga kaibigan ang ating video. Dito ko na po tatapusin kasi wala na po ako maipakita sa inyong iba ngayong umaga, kundi ito pong mga blessing ng Panginoon na hindi po ito itinanim, kusang tumubo, tapos namunga. Kaya habang wala po yung may-ari ng bahay dito at hindi pa pinapagawa, wala pang tao dito, ito po ay pinapakinabangan ng lahat ng tao na makakita. Ayan po. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga videos. Kahit ako po ay nandito lang sa aming munting lugar
Salamat po sa inyong pagsusubaybay o pagsubaybay sa aking YouTube channel. Salamat po sa suporta, salamat sa pagmamahal, at gusto ko pong i-advance na lagi ang pagbati sa inyo ng isang maligayang Pasko sa inyong lahat at isang masaganang bagong taon ng 2025. Maging masaya lang po tayo mga kaibigan. Huwag po tayong malulungkot mga kaibigan, kasi ayaw ni Lord yung nalulungkot tayo. Kasi kapag nalungkot tayo, ibig sabihin hindi po nananatili yung pananampalataya natin sa Diyos. Pwede pong malungkot sa ibang bagay, pero yung malungkot dahil sa kahirapan, huwag po tayong mag-aksaya ng luha at oras sa pag-iisip ng kahirapan, kundi lumuhod po tayo sa Panginoon at humiling po tayo sa Diyos ng kanyang biyaya. Ayan mga kaibigan, hanggang dito lang po talaga. Ayan ang araw, sumisilay na ang araw dito. At salamat sa Diyos dahil sumikat ang araw ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo patuloy ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.